Hi everyone! Welcome to the Empath Tarot Guides. Another love reading, timeless, and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi. Tingnan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life, and guidance ang ating mababatid for this reading. Spirit guys, send me messages. Anong love connections ito, lessons in life, and guidance ang nais niyong ipabatid. Mga aral at gabay sa buhay, pag-ibig, relasyon, ang nais ninyong ipabatid with this reading. Spirit guys, send me messages. The Hierophant. Two of Cups. Four of Swords. Five of Cups. Three of Pentacles. The Chariot. Three of Cups. Two of Wands. And Page of Wands. Okay. This is about your ex. Ex agad yung lumabas. Lalo na kapag married kayo, pero not necessarily sa mga married couples lang. Siyempre, relationship partners, but this is about your ex. Yung Five of Cups dito, there's so much regrets or yung loneliness and regrets, mga pagsisisi, at sobrang humantong na sa kalungkutan, matinding kalungkutan ang nararanasan ngayon ng ex mo or ng person mo. Yun nandiyan na yung parang nandiyan na pinagsisihan na niya lahat ng mga nagawa niya sa iyo, mga pagkakamali na maaring involved dito ang third party. So malakas ang energy ng may third party na kung saan nasira inyong relasyon, nawasak, nagkalayo, sabihin natin na nagkasira. Okay, pero dito, malakas ang energy din ng person mo na bumabalik siya sa'yo. Because nandun ulit yung fire, yung pagnanais niya na makasama ka. And this time, gusto na niyang i-work out yung between the two of you. Kung ano man yung mga pinagsisisihan niya, yan talagang lalahad niya yan sa'yo dahil lalapitan ka niya. Mag-reach out yan sa'yo. Talagang pupuntahan ka niyan at kakausapin ka ng gusto. Because sa mga panahon na yon, yung Two of Wands dito, your person keeps thinking of you. Siguro doon niya na-realize na ikaw talaga yung mas mahalaga sa buhay niya. Maaring nadala siya ng temptation with that other person o third party o pwede naman sabihin kasi 'di ba yung mga ganyan, choice yan eh. Hindi yan sasabihin by mistake lang because when you decided na entertain at pumasok sa other relationship habang meron pa, it's a choice. Pero dito, sobra yung pagsisisi niya because maybe ikaw naman talaga yung mas matimbang sa puso niya. Maybe itong isang to, ay nadala lang siya ng sabihin natin, pwedeng kapusukan or kung ano pa man, mga ganun temptation. Pero ikaw, para sa peace of mind na lang, you are emotionally burnt out na
At lalo na sa mga married couples na meron kayong mga anak, gusto mo lang magkaroon ng mapayapa at just peace of mind. At since mahal mo pa naman tong taong to, ready ka pa to accept this person back into your life. Kasi nandito si Two of Cups. Ibig sabihin, you still have the same, sabihin natin, you still have feelings for that person, and yung person din na yon, ganun din naman siya sa'yo. Nagkamali lang siya at ngayon ay bumabalik na sa'yo. No, kaya this is about maybe reconciliation. Your person so much regrets, tapos na-realize niya yung mga nagawa niyang pagkakamali, humihingi ng tawad sa'yo, and malakas yung energy of acceptance and forgiveness dito because of Two of Cups na maaring magkabalikan na kayo. Okay. Tignan pa natin. Meron nang nahulog. Oops. And ayan. So, ito na nga. Four of Cups. Maybe ito yung energy mo. Na kahit na nagkahiwalay kayo ng person mo, kahit naging masakit, no, yung nangyari sa inyo dahil nga sa ginawa sa'yo, still, siya pa rin yung iniisip mo. Hindi ka pa rin totally nakaka-move on o nakaka-move forward. Especially nga kung married kayo. Pero nang lumalapit siya sa'yo, ayan, alam mo na sa sarili mo to set boundaries. Ibig sabihin, hindi mo nahahayaan person na yon na gagawin niya yon paulit-ulit. No, kailangan mapatunayan niya na hindi nakarapat dapat siya muli. When you once forgive that person and accept that person, kailangan patunayan niya na karapat dapat siya. At yun naman ang gagawin niya, yung Knight of Cups na yun. O, yung ibig sabihin talagang susuyuin ka niya ng husto at ipapadama niya sa'yo na yung tunay niyang pagbabago. And nandito sa bottom of the deck, Six of Wands, ibig sabihin, it will be a successful relationship this time. So, maaring naging pagsubok lang sa inyong matinding pagmamahalan ang nangyari, paghihiwalayan because of third party, and napatunayan naman at the end na you still love each other at naayos nyo yung mga bagay-bagay na yon, nagkaroon ng kapatawaran and acceptance and pagbabalikan. And this time, it will be more, magiging successful na siya. It will be a sweeter second time around. Importante naman natuto sa mga naging pagkakamali, natuto sa mga lessons, at the same time, di ba, bigyan ng chance to prove yung sarili niya sa'yo at pabigyan din ng pagkakataon. Especially kung mararamdaman mo talaga na nagbago na yung taong yon. Pero ibang usapan kapag paulit-ulit, ilang beses nang ginawa sa'yo, ay iba na yon. And ibang usapan din kapag feeling mo or marami na nakakapagsabi sa'yo na maling-mali na ginagawa ng taong yon at minamanipulate ka na lang. Ibang usapan yon. Meron dito, be yourself. The situation calls for you to be your authentic self, which is the basis for your personal power. Okay, be yourself daw. So, siguro sa individuality, just be yourself. Accept mo yung mga pagkakamali mo and be yourself. To act naturally, when you feel hurt, ilabas mo yan, wag mo itatago, wag mo ikikimkim. Be yourself, it gives you personal power. Okay, don't pretend. And another one,
affirmations to lift up your thoughts and energy and to attract what you desire. Use positive affirmations. Yan. Kapag nandiyan na kayo sa mga panahon that you are in pain, you are hurt, feel mo na de-depress ka na, hindi ka pa totally nakaka-move on, ang dami mong questions about your person, about your past relationships, use positive affirmations. Yan, self-love affirmations every day. Because you are worthy, you are valuable, you are beautiful inside out. Yun yung mga positive affirmations. You are lovable. Diba? Use that positive affirmations every day to lift your energy. Makakatulong yan, especially if nandyan ka pa sa mga panahon that you are hurt, you are in pain dahil sa nangyari sa inyong relasyon. And trust the process. Katulad nito, maaring sa mga panahon na yon, diba, pareho kayo nasaktan, lalo ka na dahil sa ginawa niya. Then trust the process, just pray, just do the manifestation, just be yourself, manatili kang mabuti, self-love affirmations, and trust the process na yung person mo na yon, may mga lessons na ibibigay yan ng universe or ni God. At pagbabalik niya sa kanyang pagbabago, mas magiging maganda na ngayon ang takbo ng inyong relationship. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Follow me on Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.